Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Ito ang ating misyon. Parating ang ating kapwa Pilipino mula sa 3 isla, sa lahat ng probinsya, sa bawat rehiyon. Gawing moderno ang isang tradisyonal na kultura na may diwa at mensahe ng pagtutulungan at pagkakaisa. Muling buhayin ang kahulugan ng bayanihan, ipakalat ang tunay na pagdadamayan. Sa panahon ng pangangailangan ng ating mga kababayan, tutulungan at tuturuan natin silang tulungan ang kanilang mga sarili para makamit ang mga pangarap sa kanilang komunidad, mga proyektong mapapakinabangan ng bawat sektor ng lipunan, ang ating taus-pusong hangad sa bawat lalawigan. Maging halimbawa at inspirasyon sa pagpapatibay ng pananalig at pagbibigay ng pag-asa at maiiwang pamana sa lahat ng henerasyon. Simula na ng ating modern day bayanihan. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay, pagtutulungan, pagmamahalan. Yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakala. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna na magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning mga kapuso! Kayo ay nakatutok sa programang patuloy na bumubuhay at binubuhay ang bayanihan. Ginagawa namin yan sa pag-iikot sa iba't ibang rehiyon ng bansa upang damayan ang ating mga kababayan sa kanilang mga pagsubok na pinagdaraanan. At sa pangunguna yan ng ninong ng lahat na si Manoy Wilbert at ang ating panel of experts, Sir Jed Eva, and Attorney Patricia Galang de Jesus. Magandang umaga sa inyo. Good morning. Good morning. Ang mga rehiyon ng Western Visayas, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley ang inikot ni kasamang Shay. Unahin natin ang kalagayan ng mga magsasaka sa isang communal garden sa Guimaras. Ano ang kalbaryo na pinagdadaanan nila doon? Malalaman natin yan ngayon na. Yun na lang po ang iniisip ko na kailangan ko po talagang lumakas para po sa pamilya ko. Kailangan ko po talagang magtrabaho, dublihin yung katawan ko na magtrabaho para po sa pamilya ko. Itutuloy natin ang kanilang kwento sa pagbabalik ng Si Manoy ang ninong ko. Ikaw, ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Panalo, winner tayo lahat.
Reporting mula sa Island Province sa Western Visayas, Guimaras. Samahan niyo po kami at kumustahin natin ang mga vegetable growers dito. Buong maghapong nakayuko, namamaltos at nagkakalyong mga palad. Sunog sa init ng araw. Ilan lang yan sa mga sakripisyo ng ating mga vegetable growers dito sa bayan ng San Lorenzo, Guimaras. Masiguro lang na hindi tayo magugutom. Pero sa kasamaang palad, kung sino pa ang mga nagpapawis magtanim, sila pa ang kumakalam ang mga sigmura dahil halos wala nang makain. Sa lahat na nagugutom na magugulay rito sa San Lorenzo, Guimaras, higit na nakakadurog ng puso ang kalbaryo ni Eva Ginsatao na nawala ng katuwang sa pagtatanim mula nang maparalisa ang asawa dahil sa stroke. Dumagdag pa sa pasan-pasan niyang krus ang 8 buwan na apo na may cancer sa bato. Hanggang kailan ka makikipaglaban, Eva? Ay, Diyos ko po. Minsan, nawala na po ako ng pag-asa. Kasi hindi ko na po kaya. Hindi may tatanggi ang sakit na nararamdaman ni Eva. Subalit patuloy ang laban niya, hindi lamang sa kabuhayan, kundi para sa kapwa niya magsasaka. Kakaunti lang po ang taniman namin. Tapos minsan po, nasisira po kasi sa tag-init ngayon. Tapos yung mga binibenta po namin, napakamura. Kung minsan nabubulok, hindi rin po sapat sa mga pang-araw-araw namin. Kaya po, hindi po sapat yung mga gamit namin sa pagtatanim ng mga gulay-gulay po. Yun na lang po ang iniisip ko na kailangan ko po talagang lumakas para po sa pamilya ko. Kailangan ko po talaga magtrabaho, dublihin yung katawan ko na magtrabaho para po sa pamilya ko. Kasi iniisip ko makapagtapos yung mga anak ko sa pag-aaral kahit mahirap lang. Tapos yung apo ko, sana makaipon rin ako ng pera na mapagamot siya. Kasama na ang pamilya ng mag-asawang Anthony at Edita Ginsatao na napapaiyak sa hirap ng buhay dahil sa madalas na pagkalugi dahil sa mataas na renta sa lupang pinagtataniman nila at sa renta ng motor na ginagamit sa pagdala ng mga ani sa pamilihan. Ba't mo nasasabi yun, Edita, na parang feeling mo minamalas kayo? Kahambal mo ko sila kay ako nga subang hospital pagka sunod nga semana ako naman daw kahambal ka bala nga amo na pro sa ulihi nagakuan man ako nga panguwi mo ko kuan lang na isang Diyos ko sa amon nga kung sa ano kami nga makatibawa. Edita, Anthony, gaano kasakit sa inyo na may mga pagkakataon na hindi nyo mapakain na tama yung mga anak nyo? Kagi kami ng pamahaw. Pamahaw lang? Oo, pamahaw lang. Kasakit. Nga kabataan mo, mangayo ka noon, wala kay hatag. Natapas na akong saging. Kaging paluto ko sa ako nga subang ang panganay. Amo ta kakakain yung sudan yung kanan la sa isaw-saw la sa asin. Bakit nga ba tila suko na ang mga magsasaka ng Guimaras? Abangan yan sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong Ko. Kaya nga minsan, sa gabi, naiiyak na lang ako kasi yung mga anak ko, napapabayaan ko na dahil lang sa Slow Vegas. Minsan, naisipan ko na bumitaw na lang. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ituloy na natin ang kwento ng sakripisyo at determinasyon ng mga miyembro ng Slovega Communal Garden dito sa Western Visayas. Kung kaya't nagsusumamo ang chairwoman ng San Lorenzo Vegetable Growers Association na si Raquel Tagadaw na tulungan natin sila na makaalpas sa gutom at kahirapan na umaalipin sa kanila.
Katulad po ng ganito po, kapag tag-init po, nahihirapan kami na magtanim kasi katulad namin malapit kami sa ilog. Pero yung iba is na wala silang ma-supply sa tubig, o wala din mga pangkapital po. Naghahanap po kami ng pwedeng mautangan. Na minsan nga na 10% po yung interest po ng inuutangan namin. Dahil patuloy na nababaon sila sa mga utang, halos sumuko na sila sa mga sandamakmak na mga problemang kinakaharap nila. Lalo na si Raquel na napapabayaan na rin ang kanyang pamilya dahil sa pagtulong niya sa mga kapwa niya maggugulay. Yun po yung pinakasad kasi is dumating po sa punto na yung anak kong lalaki is napapaaway na sa paaralan. Kaya nga minsan sa gabi naiiyak na lang ako kasi yung mga anak ko napapabayaan ko na dahil lang sa Slobigas. Minsan naisipan ko na bumitaw na lang, pabayaan na lang yung Slobiga. Ang pamilya ko na lang po yung unahin ko kasi kumbaga ang daming trabahong gagawin. Ang masaklap na kwento ni Raquel, Anthony at Edita at Eva ay kumakatawan sa napakarami pang nagdurusang magugulay na nasasadlak ngayon sa kagutuman. Luhaan silang kumakatok ngayon sa ating mga puso na tugunan ang mga hinaing nila. Ang gusto rin naming tulong ay mayroon kaming mga pang-patubi na gamit o seedlings kahit minsan sa LGU kami na binibigyan kami nila pero minsan kunti lang. Pangarap ko po sa Slobiga na makaahon po sa hirap. Tapos na matutulungan po lahat sila na kung anong yung mga kailangan nila para makapag-umpisa at saka tuloy-tuloy na yung pagtatanim. Hindi na sila palaging mangungutang, ganun po. Sa paanong paraan kayo matutulungan? Sa tingin mo, paano makakatulong kayo kung halimbawa lang na merong gustong tumulong? Makakailanganin po sa sa pagtatanim po mga katulad ng mga abono o katulad ng kapital din po kasi kung malawak po yung taniman is kailangan po namin ng mga tao na tumulong. Doy, sana gumaling ka na para may katuwang na ako sa buhay. Hindi naman akong mahirapan. Minsan nang naitala ng United Nations na tinatayang nasa 51 milyon mga Pilipino ang naharap sa food insecurity noong 2020 hanggang 2022, ang pinakamataas at pinakamalala sa buong Southeast Asia. Kabilang dyan ang mga nagugutom nating mga vegetable growers dito sa Guimaras na walang kapaguran sa pagbubungkal ng lupa at pagtatanim para lang matustusan ang mga pangangailangan natin. Pero sa kabila ng kanilang mga sakripisyo, sila pa ang halos walang maihain na pagkain para sa kanilang mga pamilya. Sa ating mga narinig, darating kaya ang panahon na sila ay mabubusog ng pag-asa na mabago ang takbo ng kanilang mga buhay. Balik sa inyo, Jelly, mga experts at Manoy Wilbert. Salamat sa pagdalaw mo sa mga magsasaka ng Slovega kasamang Shay. Nakakaantig talaga ng puso ang kanilang mga pinagdadaanan. Para samahan tayo sa ating studio discussion narito, sina Asek Arnel de Mesa, spokesperson for the Department of Agriculture, Mr. Ernie Rosendo G. Villanueva, Agricultural Program Coordinating Officer or APCO ng Guimaras. Good morning, Asek. Good morning, Jelly, sa lahat na nakikinig at nanood. Good morning po. And good morning, Sir Ernie. Good morning. Umpisahan natin ang ating diskusyon sa ibig sabihin ng communal garden. Yung communal gardens ay merong isang common area na yung mga Farmers Association members ay nagsasaka doon for their common good and interest. At meron silang isang organisasyon or association para ma-establish kung paano yung pagsasaka, paano yung marketing, at paano rin hahatiin yung kanilang mga income. So, itong communal garden na ito, gaano ba ito kalaki? Malaki ba ito? Maliit lang to? Kasi parang garden, pag sinabi mong garden, parang garden lang sa likod ng bahay mo. Gaano ba ito kalaki usually? It could be as small as 500 or 5,000 square meters or kalahati hektarya. At pwede rin naman na mas malaki. At meron tayong programa sa Department of Agriculture, yung tinatawag natin na Farm and Fishery Clustering and Consolidation. Ito yung
F2C2 na mas iniingganyo natin yung mga magsasaka na magtayo talaga ng mga consolidated or clustered areas. Dahil kapag consolidated or clustered, pwedeng makamura sa inputs dahil pwede silang bumili ng bultuhan, pwede pa sila maka-discount, at pwede pa terms or utang na mas mahaba yung pagbayad at mas episyente yung paggamit ng makinarya at yung tinatawag natin na farming operations. I have a question lang tungkol sa, balikan natin yung communal garden kasi parang it's a group of people, of mga magsasaka na nangangailangan talaga ng tulong. Paano ba maging miyembro nito? Sino ba ang ahensya ng gobyerno na gumagabay sa kanila? Like, specifically ang Slovega. Baka masagot niyo po ako. Yung kailangan lang naman doon is una-una. Requirement ito sa association, yung RSBSA. Ano po ang RSBSA? Registration System for Basic Sector in Agriculture. So, dapat nakarehistro Hindi ba sila si farmer. nakarehistro ngayon? Nakarehistro na po. Maganda na registered na sila as association. Pero makipag-ugnayan din sila sa Agricultural Training Institute. Sila yung ahensya ng ating pamahalaan. Kasi later on, gusto natin sila maging learning site for agriculture. Eventually, mag-graduate sila. Ang ano nila. Yeah. Tapos, pag ganun kasi, mas malaki yung pwede nila makuha na benepisyo bilang isang magandang o kumbaga nagdi-develop through time na association. Balikan ko lang yung datos kanina. No? Sinabi kanina na 51 million ng population is food insecure. Ibig sabihin, that's almost half the population na hindi nakakain na maayos. Tama. Malaki potential of communal gardens to help this. No? Kasi ang food is 43% of our expenses. So, bukod sa makatulong sila sa pagbaba ng pakainin ng sarili nila, no? They can feed themselves. If they're able to be more productive, makikita pa sila. And we're able to, kumbaga, add to the food security. So, malaki talaga potential ng communal gardens, not only here, but in other parts of the country. More communal gardens means better supply of food, meaning cheaper prices. That's simply yung, one of the net effects of having a more productive agricultural sector. So, if communal gardens can help in that regard, dapat i-promote talaga yung pag-ano nito. Sa pandemic, ang daming nagbunga ng communal gardens. Plantito-plantita pa lang. Plantito-plantita, tama. Yesterday, galing ako Davao. Pumunta ako doon sa Kadab, no? Samahan ng mga may kapansanan sa Davao. Meron din sila. May communal garden din sila. Pero doon sila kumukuha ng kinakainan nila. No? So, normally, yung ganito na mga communal garden, kadalasan, yung pang-sariling consumption na lang. Pang-sarili, no? Hindi talaga siya yung pinagkakakitaan or whatever. Kasi typically, wala talagang kita pag communal garden ang pinag-uusapan. So, sa kanina pinag-uusapan natin na dapat siya talagang i-promote, dapat siyang palawakin, padamihin. Yun yung pros ng pagkakaroon ng communal garden. May cons din ba ang pagkakaroon ng communal garden? May downside ba ito, Asek? Sa akin, ang tingin ko dyan, depende dun sa area talaga. Kami sa DA, mas gusto namin communal farm. Anong difference ng communal garden sa communal farm? Mas malaki kasi pag communal farm. Yung garden kasi, kagaya na sinabi kanina ni Kong, ang perception kasi pag garden, pag sarili mo lang, yes. Wala kang, di mo tinitingnan magkano yung inputs mo, you do not look at the economics of it. Hindi, wala. Consume ka lang na consume. Lagay ka lang ng lagay dyan. And then yung productivity, hindi mo rin tinitingnan. Kahit konti lang. But if you look at the communal farm, you're conscious of your expenses. Business your talaga income. siya. Yes. So kasi kailangan mong kumita. Kagaya yung nakita natin sa Slovega, we want them to be profitable. Ito sa Slovega ba, farm ba to or garden? Pansarili o nagbebenta na sila? Nagbebenta sila, hindi po ba? Nagbebenta sila. So marami silang area pala. Actually, marami sila kung both sides ng river meron, sa kabila pa ng daan Saan meron. nila dinadala? Sa palengke lang? Sa palengke, at saka tinutulungan din sila ng Municipal Agriculture Office magbenta doon mismo malapit sa munisipyo. Pwede rin sila magkadiwa, no? Yung kadiwa Actually, meron sila doon, Kong. At saka malapit rin sila sa pinaka-center na merkado ng Guimaras. Kung ganito na lang. Sige. Sige, Asek. Pag dumating yung time na okay na yung kanilang production, productivity level, i-connect natin sa kadiwa, bibigyan natin ng mga trucks. Ano po ang kadiwa? Ito yung kadiwa, yung ating programa na kung saan ay directly na yung mga farmers mismo ang magbebenta
nung kanilang produkto. Wala nang middleman. Wala nang middleman. Doon sila sumasabit sa middleman eh. Ako nag-champion yan, Jelly, sa sa Gusto House. ko yan. May final time bill dyan, institutionalizing Kadiwa all over the So wala nang middleman? Mga nagbebenta yun, direct na talaga, no? So it will eradicate that. Yes. Lahat ng kita nasa kanila. Tapos, so tutulungan natin sila sa working capital at saka yung parang logistics requirement nila. Maraming salamat sa ating mga mahahalagang impormasyon at payo na nakuha sa ating experts. At nakuha natin lahat yan. Noted, noted, noted. Mula sa Bukharin ng Guimaras, sa bundok ng Benguet naman, ang next stop natin kung saan ang mga isyong kinakaharap ng tour guides ng Mount Pulag ang kukumustahin natin. Sa pagbabalik yan ng inyong Bayanihan Show, ang Si Manoy ang Ninong Ko. Welcome to Mount Pulag, Province of Benguet! Sa problema, medyo marami. Komunikasyon. Kasi ang gamit namin dito, mga cellphone. Pero paminsan-minsan, may mga area kasi na walang signal. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Blessed Sunday morning mga kapuso! Naku, samahan niyo po akong tuklasin ang isa sa mga pinagmamalaking tourist destinations ng ating bansa. Mula dito sa ikatatlong pinakamataas na bundok dito sa ating minamahal na Pilipinas na nagtatago sa likod ng mga ulap. Sana po mamaya magpakita na, kaya welcome to Mount Pulag, Province of Benguet! Sa taas nitong 9,606 feet above sea level, matatagpuan ang Mount Pulag sa triple border ng mga probinsya ng Benguet, Ifugao at Nueva Vizcaya. Kinikilala ang dormant volcano na ito bilang highest peak sa buong Luzon at 26th highest peak of an island sa buong mundo. Idineklara ang Mount Pulag bilang isang protected landscape noong April 8, 2022, covering an area of 11,550 hectares. World famous ang Mount Pulag dahil sa maladagat na ulap nito at exceptional view. Tunay na isang napakagandang paraiso ang Mount Pulag kung kaya't patuloy na inaakyat ng napakaraming local and foreign tourists. Pero sa pagdagsa ng mga bisita, hindi maiiwasan ang kaso ng mga aksidente at iba pang kaso ng sakit ng mga nagpapahirap sa mga climbers. Saksi ang pinakamatandang tour guide na miyembro ng Mount Pulag Eco Tour Guides and Porters Association Incorporated, ang 69 years old na si Mang Pablito, sa mga hamon na pinagdadaanan ng mga kapwa niyang tour guides at porters. Nung dumating kami doon sa Camp 2, nakatayo agad yung tent, pinatayo ng mga guide, naunang guide. Biglang pumasok sa loob ng tent, doon humiga. Pero nung naramdaman na gustong umihi, lumabas. Pagtindig sa pintuan ng tent, doon bumagsak, yun na, namatay. Yun ang problema namin hanggang ngayon na sana pag may ganun, alam namin dapat ang gawin namin. Kahit ako lang ang aakyat doon, kung makita ko yung saan nakatayo yung tent, iiwasan ko kung minsan hindi ako lumalapit doon na, kasi maisip ko yung tao na namatay. Kawawa naman. Yung mga anak na kasama umiiyak. Tinulungan namin. Opo, ma'am. Parang naramdaman kasi nung puso ko yung nangyayari. At nung kasunod nun, pero wala ako naman noon. Ibang guide ang sumama. May babae din. May matanda. Ganon din ang nangyari. Namatay din doon. Kaya sana dapat lahat na aakyat doon may medical certificate bago aakyat. Iba rin naman ang pagsubok na kinakaharap ni Soriano Aguince bilang presidente ng kanilang samahan, ay tila bitbit niya sa kanyang balikat ang mga hinaing ng mga kasama niyang porters at tour guides. Kuya, ano yung mga challenges o yung mga problemang kinaharap nyo
bilang mga tour guide? Sa problema, medyo marami. Yun ang isa, komunikasyon. Kasi ang gamit namin dito, mga cellphone. Pero paminsan-minsan, may mga area kasi na walang signal. Tulad nung minsan, may na hypothermia. Siyempre, mahirap ibato yung signal kasi maulap tsaka umuulan. Buti na lang, dalawa sila. Okay. Tumakbo yung isa para humingi ng tulong. Kung may mas madali sana na pag ng communication, itatawag lang nila. Yung andito naman, maghahanda na kung anong ihahanda, mga sasakyan. Actually, yun yung namin problema is yung rescue. Medyo mahirap. Sa experience ko na lang, ma'am, meron akong isang na-guide, isang group. So, yung isang babae, wala naman, hindi naman siya nag-cramps, pero sumakit lang talaga yung paa niya. Ang problema, kung mag-isa ka lang doon tapos wala kang cellphone, yun yung mahirap. Walang contact. Yung bagay, yung mga long frequency para makuha yung site kung saan sila pwedeng ma-monitor. Kasi may one time na may pare na sinundo ng jeep ko, na-atake siya sa Camp 2. Hindi namin pwedeng ma-rescue kasi yung nag-report, naglakad pa from Camp 2 hanggang dito sa Ranger. Yun, ate? 2 hours, 3 hours. Siyempre, mamamatay na yung tao bago dumating yung reporter. Buwis buhay na kalagayan ng tour guides ng Mount Pulag sadyang nakakabahala. Itutuloy natin ang kanilang kwento sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong Ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ano ang mga hiling ng ating Pulag tour guides para sa kanilang kaligtasan at pati na rin sa mga turistang kanilang inaalalayan? Malalaman na natin yan ngayon. Katulad ng Mount Pulag na mahirap makita dahil sa pagkapal ng mga ulap at biglang pagbugso ng ulan, hindi pa rin nasisilayan ng mga tour guides at porters rito ang pag-asa na matutulungan sila sa mga pangangailangan nila. Sa tingin mo, bakit kailangan na pag-ukulan ng pansin na tulungan ang mga tour guides or kayo dito sa Mount Pulag, ate? Hindi lang naman sa mga tour guides pala. Kasi pag may wild forest fires, pwede namin na tumawag sa mga pwedeng tumulong na mag-apula ng apoy. Yun ang request namin, kung pwede na bibigyan yung mga guides ng mga gamit kagaya niyan. Siyempre, kung may medicine kit na nagamit nila, pwede silang mag-first aid. Yung mga ilaw, siyempre, yung mga ginagamit ng mga porters. Mahalaga ang mga papel na ginagampanan ng mga tour guides para isakatuparan ang misyon ng Department of Tourism. Mahalaga ang tour guide kasi hindi namin magagawa ito pag wala sila. And mas kabisado nila yung way, mas kabisado nila yung mga gagawin if ever na may hindi inaasahang mangyari. Pero sa kaso ng 300 local tour guides ng Mount Pulag Eco Tour Guides and Porters Association Incorporated, paano kaya sila makikibahagi sa pagsulong ng turismo sa bansa kung hindi naman sapat ang tulong at suporta na nakukuha nila? Halimbawa, ate, merong nanonood sa atin at mahahabag ang damdamin sa iyong kwento. Maaari mo silang kausapin para humingi ng tulong sa mga hinihiling mo para sa inyo dito. Kung pwede magmakaawa ako na bigyan naman ng pansin kasi hindi natin iaasa lahat sa gobyerno. Kung may mga mabubuting puso dyan na gustong makatulong dito, kasi hindi lang naman kami ang matutulungan nyo, pati rin yung mga aakyat. Ito ang hiling ko sa atin mga kapwa Pilipino na may alam sa tumulong sa kapwa. Katulad yung nangyari sa amin dito, dumating sa isip namin na sana may nagawa namin para hindi namatay yun. Mahalaga ang mga Pulag, mahalaga din yung mga turista.
Mga Mount Pulag, kailangan natin alagaan yan kasi sa atin lahat yan. Yung mga turista din, dapat alagaan din natin sila kasi sila din nagbibigay ng tulong. Tama. Sila ang mga magigiting na bayani ng kalikasan at turismo. Bahagi man sila ng isang maliit na komunidad, may malaking puso naman sila para tulungan at masigurong ligtas ang mga lokal at banyaga nating turista. Mga kapuso, sa wakas nagpakita na po sa atin si Mount Pulag. Bukod sa likas niyang kagandahan na talaga namang ipinagmamalaki ng ating bansa, ang mga tour guides na nakilala natin ngayong umaga ang tunay na hiyas ng ating bansa. Mapagbibigyan kaya natin sila sa kanilang mga kaunting kahilingan. Magbabalik po sa inyo, Jelly, mga experts at Manoy Wilbert. Thank you kasamang Shay. Talaga namang napakaganda ng Mount Pulag. Kagagaling ko lang dyan. Ngayon naman, usapin ng kaligtasan at kabuhayan ang nakasalalay sa ating next discussion. At para tulungan tayo, may kasama tayong dalawang guest experts. Mr. Rex Alfafara, founder of Sierra Adventurers and Mountain Explorers, at si Ms. Jovi Ganongan, Regional Director, Department of Tourism, Cordillera Administrative Region, covering Baguio City, Benguet, Kalinga Apayao, Mountain Province, Abra, and Ifugao. Magandang umaga sa inyo, experts. Magandang umaga po. Umpisahan natin. Ang una kong tanong, papaano ba maging tourist guide? Ang mga tourist guide ba dapat talagang accredited? Ano ba ang dapat pagdaanan ng isang person na willing or who wants to become a tourist guide? May ahensya ba ng pamahalaan na talagang nangungunat, nagmamalasakit kung paano ba bigyan ng mga lisensya at kung ano-ano pang documents and certificates ang kailangan ng isang tourist guide? Dalawang bagay yan, Jelly, no? Yung license, ibinibigay yan ng local government unit, no? Yung accreditation naman, ang Department of Tourism ang nagbibigay niya. So, dalawa? O, dalawa. At bago ka ma-accredit, may requirements din naman. Reasonable requirements. Like, of course, tinitingnan natin, may license nga from the municipal government, no? At saka, kailangan mag-undergo siya ng 7-day eco-guiding seminar. No? Na kung Sino saan, nagbibigay nun? ang Department of Tourism, meron po tayong module ng eco-guiding. At least natututunan nila yung basic concept ng ecotourism, mga ganyan, yung nature interpretation, kasi napakahalaga niyan. Pag nasa bundok ka, kung ano ba ang flora and fauna. Mamaya, pinutol mo na lahat. Kinuha mo na lahat. Tama. Oo nga. May bird watching din na component yun. Saka yung basic practical guiding. Yung sa DOT, diba, there are classifications of the kind of tour guides. Merong regional, merong community, tapos merong specialists. Correct. Diba? That there are three kinds. Ano ba yung pakihimay natin kung ano yun? Yung community guides, yun yung ang guiding services mo, yung about the community lang, no? Pag regional guide ka, you can guide anywhere within the region. Pag eco guides, yung mga mountain guides natin, mas specialized sa mga yan kasi dapat may skills talaga sila. Yes. So, sila sa first category, the specialist. Yes, nandun sila sa specialist. Ka ng Mount Pulag, yun ang kailangan mo. Yun ang kailangan mo. Correct. Yeah, at saka meron din qualification kasi tinitingnan din natin yung qualification. May interview pa, no, before they can even attend the training. May examination after the training. So, tingnan natin kung natuto talaga sila. And then they undergo the mock tour. May mock tour din yan. And then we invite also some experts to, to observe how they... more experienced guides as well. Paano sila mag-guiding, ganyan, no? At saka paano nila integrate yung learning nila from the training that they just Paano malalaman ng tao kung merong accreditation sa inyo? Tayo sa Department of Tourism, nagbibigay tayo talaga ng ID. Yung accredited guide. So they have to look for that ID? Yes, you have to look for that. Kasi talagang ina-advocate natin na kailangan engage the services of accredited guides. Kasi sila talaga yung nag-undergo ng training. No? Pero kanina nakita natin, dito sa mga training, ang kanina hinihingi nila yung parang yung first pag may nagkasakit, pag may emergency, gano'n. Hindi ba kasama yun sa training? Kasama yung sa training actually. Naka-integrate din yan sa eco-guiding seminar. Pero meron din tayong mga separate na module on basic life support. Yung training na gano'n, halimbawa, pag may inatake,
Kasama ba yun sa tinuturo ninyo? Kasama po sa basic life support na module yan, na tinatap din natin ng Red Cross kasi mag-conduct ng ganyan. Siguro dahil nakita natin yung sa yung interview, siguro kailangan talagang i-expand siguro yung participation nila kasi it looks like, kasi sa record ng Department of Tourism, meron na tayong na-train doon na 279 na mga porters sa saka tour guides. But then again, syempre every year kasi minsan nagbabago. Wala bang limit kung ilan? May limit siya, like 50 for every training, gano'n. So, kailangan series talaga. How many tour guides ang pwede lang dyan? Or let's say kung may 1,000 na gusto maging tour guides, pwede yun? Or may limit lang sa inyo yun? Ang Mount Pulag kasi, under yan ng DNR, yung PAMB, no? Okay. So, actually, dapat nililimit din yan. But then again, since gusto nila mag-tour guide, ang strategy talaga dyan ay hindi lang Mount Pulag. Kasi ang Mount Pulag naman, wide ang coverage niyan eh. So, hindi lang yung peak ng Mount Pulag. There are other areas na where you can go to. So, like, halimbawa, yung mga lakes, mga other mountains. So, in short, walang limit. Walang limit kasi we're providing. Kasi, like, there are certain tourist destinations na DNR is also involved. Lalo na yung mga ganyan, yung mga bundok or the environment. So, kasama rin ba sa training ng mga tour guides na how to respect and how to preserve the environment? Kasi, naturally, dinadaanan ninyo yun, di ba? So, parang... Huwag magtapon ng basura, do not pick the flowers, or do not... Sa TOT, pero tanong ko kay Mr. Rex. Opo, kasama po yan sa training program namin. Kahit na yung balat ng candy, hindi mo dapat itapon yan sa the So, tray. DNR also participates in your training na? What? Yes, opo. Bawal silang gumalaw ng mga, kung ano yung mga halaman doon, gano'n. Yung basic mountaineering mantra, yung take nothing but pictures, di ba? Pero wala sa accreditation yun, di ba? Yung DNR, wala pa, hindi pa nagbibigay ang DNR. Pero if you are a tourist who will go up there, there's an orientation and they teach you those things. So siguro naman, yung mga tour guides, sila mismo alam nila yon. Kasi kung pati yung turista, alam nila di ba? Sino ba talaga yung in charge na, I mean, parang may na-create bang task force dyan or... Sa case kasi ng Mount Pulag, Congressman, under yan ng DNR talaga. Pero hindi lahat ng bundok naman ay under ng DNR. So, specifically for Mount Pulag. So, sila talaga ang nagmamanage ng Mount Pulag in coordination ng local government unit kasi jurisdiction din ng local government unit yan. Ang Department of Tourism, syempre, nagbibigay tayo ng technical assistance doon lang sa mga training. Tourist, sa tourist. Yes. Tourist guide. Kailangan ba sila mag-form ng association, yung mga ganon? Bali kasi, usually, yung sa guys sa Mount Pulag, meron talagang association doon. Kasi hindi naman pwedeng, as a individual guide, rotation kasi yan eh. Hindi po pwedeng every time na may... Ikaw lang? Yes, ako lang lagi yung nag-guide. Hindi po ganon. Gaano ba ka-important ang ating tourist guide sa ating economy? Yeah, napaka-importante ng mga tour guides kasi they can make or unmake the destination. Yes. So if they give a good image or perception about the destination, more people will go. And then yung contribution ng mga turista na going to that destination is actually contributory to the economy. Thank you very much. Thank you. Okay, susunod na ang mga solusyon at aksyon para sa dalawa nating kwento ngayong umaga. Abangan yan sa pagbabalik ng Si Manoy Ang Ninong Ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Matapos nating talakayin ang mga narinig nating kwento mula sa dalawang probinsya, mga solusyon naman ang pag-uusapan natin ngayon. Unahin natin ang challenges na kinakaharap ng mga communal gardeners ng Guimaras. Sir Jed, ikaw una. Jelly, napaka-fortunate natin na may dalawang guest experts natin kanina kasi may isang taga-national, si Asek from the DA, tapos isang on-the-ground na nakita yung challenges na faced by the farmers, yung kakulangan ng gamit, ng seeds, ng tubig. Kasi this will help guide us with regard to yung solutions na kailangan natin para tulungan sila ng husto. And of course, Manoy Wilbert,
ano ang matutulong natin? Paano natin matutulungan ang ating Slovega Farmers Association? Well, Jelly, no, dito sa kanilang pangangailangan, lagi naman tayo may short term, no, para yung masolusyonan agad. Agad-agad. No? Agad-agad. And sa ating short-term solution, no, para mapagaan agad natin, mabigyan agad natin sila ng tulong, mapagaan agad natin ang kanilang pasanin, bibigyan natin sila ng kailangan nilang water pump, knapsack sprayer, rake, shovel, plastic drums, sprinkler, pico, and of course, yung kanila pong delivery vehicle para po meron yung kanilang mga produkto. Meron po silang pagkakargahan para madala sa merkado kung saan nila dadalhin. No, so yun po, no, yung chariot delivery vehicle. Yan. Bibigay din natin. For the long term, sa long term, tutulungan natin sila na makipag-ugnayan sa DA, sa regional office ng DA at dito sa central office ng DA para po sila ay magkaroon po sila ng solar irrigation project, no? Solar farm, no? Ito po ay under sa program ng DA na High Value Crops Development Program, no? And of course, ang pinaka-importante, in the long run, gusto natin silang tulungan mag-mechanize, no? Para sila, kailangan nilang i-consolidate para lumaki, i-mechanize para bumaba yung kanilang production cost. Para naman, at dumami ang kanilang dumami, kikita sila, no? And then, the most important, kanina nakita ko yung umutang sila ng 10% per month. No? So, ito, tutulungan natin sila, ma-access nila yung credit programs po na binibigay ng ating pamahalaan. Of course, under DA, ito po yung tinatawag na Agricultural Credit Policy Council, yung sa ACPC ng DA. Isang programa ito na nagpapautang. Pag ito po naayos na lahat, dumating yung panahon na mataas na yung production nila, ito yung pinaka-importante. We will link them up with different yung mga pagdadalhan kung saan nila ibebenta yung kanila pong mga inani, no? We will assist them lalo na doon sa mga kadiwa ng DA, no? Yan ang ating mga long-term solution dyan. Okay, siguradong excited na ang mga magsasaka ng Slovega Communal Farm sa Guimaras. Ano naman kaya ang magiging reaksyon nila sa mga tulong na ating ipinadala? Let's watch this. Alam nyo, kayo hindi talaga matatawaran ang inyong mga sakripisyo na ginagawa nyo po. Naantig ang aking puso, hindi lamang ako, pati lahat kami dito sa Manoy. Nagdurugo yung puso namin na kayo pang nagtatanim, kayo pang nagugutom, kayo pang nahihirapan. In behalf sa aming direktor, na namumuno sa amin, ang Direktor Dennis Arpia, maraming salamat sa mga malasakit, no? Yung pagtatanim, kayo ang maging bayani, no? Bayani ng bayan. Siyempre, hindi tayo papayag na aalis na lamang po ang si Manoy, ang ninong ko, na wala man lang kaunting regalo para sa inyo. Narito po ang munting regalo na sana po talagang makatulong sa inyo. Ayan! Nakikita niyo naman kagamitan at mga kasangkapan para po sa ating pagtatanim ng gulay. Ang ating mga sprinkler! Sprayer! Wow! Para tuloy-tuloy ang supply ng tubig naman sa ating communal garden, meron tayong 10 horsepower na at syempre mga pala. Meron ding piko. At syempre, hindi lamang po yan. Paano naman tayo magtatanim kung wala naman tayong sandamakmak na buto, di ba? Yes. Kaya nandyan po ang sandamakmak talaga na seedlings na ani tayo. Paano naman natin dadalhin sa atin, babagsakan ang ating mga inani o ibebenta? Meron tayong brand new na chariot! Sobrang thankful po ako. Sa amin ngayon is a dream come true. Talagang walang katapusan po. Pasalamat po talaga. Kaya ang totoong bayani talaga. Maraming salamat ulit sa inyo. Congratulations, Raquel, at sa lahat ng members ng Slovega. Naku, nakakatuwa naman. Okay, umaasa kami na makakatulong ang mga natanggap nyo upang maging masagana ang inyong mga ani. Ano naman kaya ang mga solusyon
na makakatulong sa mga tour guides natin dyan sa Mount Pulag. Attorney Patricia, ikaw naman. So, ang tourism, napaka-importante sa development ng bansa natin. In fact, it's included in the medium-term development plan ng Pilipinas. And our target now, I think, 6.2% to our economy ang contribution ng tourism. Malaki kung iisipin. Ang target, I think, this year is maximum of 7.5. Sana maabot natin yun. So, through this effort, sana makatulong rin tayo to get there. No? So, parang example ang Pulag here. Ang aking nakikitang problema dyan is yung, aside from the needed equipment na yung mga kailangan nila, no, na tools, oo, na To basic, save. To save. And to communicate. And to communicate, and even to do their jobs a little bit easier and safer for, not just for them, but for the tourists, no? Is yung, I think, nakita ko yung parang medyo to rationalize the licensing and the accreditation. Manoy Wilbert, ano ang naiisip mong solusyon? Anong gagawin? Well, Jelly, ito na naman, no? Tayo yung short term, no? Kasi nakita natin para sa safety, kapakanan ng mga guides, pati mga visitor doon, yung mga Pati porters. Porters ang pupunta. Ang unang-unang kailangan nila yung communication, no? Kasi may problema sila. So we will provide them with radio communications. And then, nakita rin natin doon, pag gabi, no, wala palang ilaw dyan, walang kuryente. Wala talaga. So we'll provide them with headlamps. No? And of course, yung isang importante dito, yung first aid kits. No? For our long term, ito na naman tayo. No? Pakialamera na naman tayo. No? Pinakauna, gusto ko dito magkaroon ng whole of government approach. No? Magpapatawag tayo ng pagpupulong, no? DOT, LGU, DNR. Kasi ang isang problema yung communication, no? Kailangan yung DICT, no, makapaglatag ng plano na ano ba talaga, kailan nyo ba talaga ito, may isasama nyo ba ito sa pondo, sa popondohan. Lalo na nakikita natin, ang dami nang umaakit dyan. Di ba? And of course, DOH. Para sa akin, yung isang ganitong tourist attraction, no, dapat hindi natin siya talagang fully i-promote hanggang hindi natin nasisigurado na pag merong nangyari dyan, alam natin anong plano. Even DILG, siguro we have to coordinate with them. No? And all the other agencies, no, pag-aaralan natin ito kung paano natin ito magagawa. And we will also coordinate with Red Cross if they can train and maybe provide the standby personnel sa mga ganitong tourist attraction. No? Dapat meron talagang, shall I call it, professional rescue workers. No? Parang sa mga swimming pool, sa mga public beaches, may lifeguard. No? Correct. Dito naman sa mga ganitong puntahan, ano ba ang dapat? No? So we will look into all of this, yung whole of government approach, and hopefully magkaroon po, makapagtalaga tayo ng isang ahensya lang o isang task force that will be in charge, focus na kung ano dapat gawin. Kasi dito sa Mount Pulag, ang dami. May LGU, may DOT, may iba-iba. Nagkakagulo sila. Hindi natin alam ngayon kung sino ba yung dapat nating kausapin pag tungkol pa lang sa lisensya, sa accreditations and everything, no? So, not to mention yung mga accommodation, yung mga madami talagang sanitation, yung CR, yung everything, no? Ang daming area. So, yung daan papunta, papunta and everything. No? So, kailangan natin gawin po yan. Yan yung nakikita nating long-term solution. Nandiyan na naman, pakialamero na naman tayo. Makikialam na naman tayo dito. Salamat sa mga suggestions, Manoy Wilbert, at sa ating mga experts. Ngayon, tingnan na natin ang reaksyon ng mga Mount Pulag tour guides sa mga tulong na ipinadala natin sa kanila. Mahalaga ang bawat isa sa inyo sa pagsiguro na masaya, ligtas at very inspired ang lahat ng mga bisitang walang kapagurang umaakyat dito. Narinig namin ang inyong hinaing in behalf of MPEPA. Bago po kami umalis, hindi po pwede na wala kaming sorpresa o good news para sa inyo. Excited na ba kayo? Excited na! Halika, magsitayo tayo, dali! Halika, punta tayo doon. Oh my God, ano kaya yan? Nandito po sa inyong harapan ang mga solusyon sa inyong mga pangangailangan. Nandito po ang 30 na walkie-talkie! Paparehistro natin yan sa ETC para magamit na. 42 na headlamp! 100 na first aid kit!
maraming salamat po kasi yung hinihiling namin, dala-dalayo pala. Maraming salamat po sa biyayang dinala niyo dito para sa asosasyon. Salamat sa naitulong ninyo kasi hindi lang sa mga guide ang natulungan, para sa the whole community. Kay si Manoy ang ninong ko, salamat po ng marami. Oh, ano pa? E di inspeksyonin nyo na yung mga regalo nyo. Dali! Napakasaya po ng aking puso dahil isa na namang kahilingan ang napagbigyan ng si Manoy ang ninong ko. Sila po ay mas inspired na maging tour guide pa dahil lahat ng kahilingan nila ay ating natupad. So dyan lang po kayo kasi plaplanuhin ko na ang pag-akyat ko sa Mount Pulag. Okay? Ang ganda ng mga ngiti sa ating mga tour guide sa Mount Pulag. Sana'y magdulot ng assurance at ginahawa ang mga tulong po ng programa para sa inyong patuloy na pagpo-promote at pangangalaga sa kagandahan ng ating kalikasan sa Mount Pulag. Sa natunghayan nating mga kwento, sakripisyo, peligro at pangamba ang bumalot sa ating mga kababayan. Subalit dahil sa sama-samang malasakit at tulungan, walang problemang hindi malulutas o maiisipan na solusyon. At para sa makabuluhang aral at payo sa atin ang ninong ng lahat, pakinggan natin ngayon si Manoy Wilbert. Well, Jelly, no, ngayong Semana Santa, ginugunitan natin ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoon, no, yung kanyang pagsasakripisyo para mailigtas tayo. No. Tayo naman, sana gawin natin po ang parte natin, yung dapat natin gawin. Yun po yung share our blessings. No. Tulungan natin yung ating pong mga kababayan na nangangailangan. Tutugunan natin ang mga kaya nating tugunan, kaya nating solusyonan ngayon ng mga problema para marating po natin ang isang lipunan yung na merong puso, isang lipunan na kung saan lahat po tayo ay nagmamalasakit, lahat tayo nagtutulungan. Yun po yung talagang gusto nating mangyari. Ang magkaroon po tayong lahat ng isang lipunan na may puso para sa isa't isa. Thank you, Manoy Wilbert, sa napakagandang aral at payo para sa ating lahat. Salamat din sa ating experts, Sir Jed at Attorney Patricia. Sa mga hindi bumitiw sa panonood ngayong umaga, thank you very much. Huwag po ninyong kalimutan na i-follow kami sa aming official social media accounts. Sa FB po at si Manoy ang ninong ko, IG and TikTok at ninong ko. At para sa mga kababayan nating naghahanap ng tulong para sa kanilang komunidad o asosasyon at sa mga gusto ring makipagtulungan sa aming hangarin, email nyo lang po kami sa manoy.altaproductions@gmail.com. At magkikita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, alas 7 ng umaga, nationwide, at alas 8 ng umaga naman via GMA Cebu na mapapanood sa buong Central at Eastern Visayas. Dito lang yan sa Si Manoy ang ninong ko. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Ikaw ko, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Oh, ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa.